Okay, so muli, welcome natin ang ating mga panayam sa gabing ito. Mula pa sa ating minamahal na bayan, si kasamang Congressman Franz Castro mula sa ACT Teachers Group. Magandang umaga po, Congressman. Muli, magandang umaga sa inyo dyan, Father Aris and Kaegay, sa Okay. inyong programa Ugnayan. Okay, una po sa lahat, simulan na tayo kasi medyo marami nang nagtatanong dito sa sa ating Facebook. Una po sa lahat, ano po ba ang itong International Labor Organization High Level Tripartite Mission na naganap nitong Enero 23 a 27? Ano ang naging pakinabang nito sa inyong mga katotohanan ng pakipaglaban sa mga batayang karapatan ng mga manggagawang Pilipino at kagalingan sa ating mga mamamayan? Yes, Father Aris, tayo ay natutuwa dito sa pagpunta ng ILO, High Level Tripartite Mission, dahil unang-una yung pakay nila dito, kung talagang tinitignan, ina-assess kung talagang napatutupad yung mga karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung freedom of organization or freedom of association. Sila nga ay panayam or bumisita sa iba't ibang mga organisasyon natin dito, katulad ng ng KMU at iba pang mga organisasyon na pangmanggagawa dito para i-assess yung mga pagtupad ng ating gobyerno at paggalang ng ating gobyerno sa mga karapatan ng mga manggagawa. At naging successful ito, at nakita nila yung mga kalagayan kahit nga doon sa bahagi ng kaguruan, doon sa pag-uunyon ng mga guro ay nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-report ang Alliance of Concerned Teachers kaugnay doon sa freedom of association and organization. So yun yung pangunahin na dahilan kung bakit nagkaroon dito ng ILO high level tripartite mission dito sa atin, at inaasahan natin na mabibigyan ng ng sapat na rekomendasyon, tamang rekomendasyon ang Pilipinas, dahil alam naman natin ang Pilipinas ay signatory dito sa iba't ibang mga labor conventions na pinirmahan ng iba't iba nating mga administrasyon, lalong-lalo na itong karapatan para sa pag-oorganisa. Kaya inaasahan natin na more pa na mga tripartite mission yung gagawin dito sa ating bansa. At ang pakinabang natin dito, so syempre malalantad at makikita sa iba't ibang mga bansa at sa international arena yung kalagayan sa pag-oorganisa dito sa ating bansa. Katulad nga niyan yung mga pag-uunyon dito ay talagang very poor, dahil nga doon sa ginagawang mga panghihimasok, halimbawa ng ng pag-interference. Kahit na nga itong NTF-ELCAC na to talagang nag-interfere sa pag-oorganisa ng mga manggagawa at ng mga government employees. Mabanggit ko rin yung mga government employees na talagang nag-oorganisa sila under the carriage, ay talagang binubugbog din ng mga harassment, red tagging, ganyan din sa mga teachers. So, yun yung pakinabang natin, may expose at sana matulungan tayo na maipagpatuloy natin yung pag-oorganisa at makapagbigay sila ng recommendation sa ating gobyerno. Well, inaasahan natin yan. Pero siyempre, medyo nangangamba kami dito kasi baka gaya nung nangyari sa ICC, di ba? Gagawa na naman sila ng mga dahilan para hindi matuloy-tuloy itong mga tipong ganitong pagtulong na mula sa labas ng ating bansa. So, at dahil dyan, Father, dahil dyan, Father, umusad yung mga natin, yung mga bills natin dito, kaugnay doon sa sweldo at saka kaugnay doon sa freedom of association. So parang napakinggan dito sa dininig dito sa Kongreso yung ating mga bills on union organizing tsaka yung sa sweldo. Magandang balita yan kasi siyempre
lalo na yung sa sahod, usapin ng sahod, dahil hindi pa rin talaga nakakabuhay na sahod ang tinatanggap ng ating Mga mga teacher. manggagawa, mga teacher. Ang magulang ko po, ang nanay ko po ay 37 taon siyang nagtuturo, no, sa grade 1. Okay. Anak din po ako ng isang guro. Kaya recently, Father Aris, Kaegay, ito lang linggo na to, naaprubahan yung in principle sa technical working group yung 6,750 na na magiging minimum, national minimum wage. So tingnan lang natin ang pag-usad niyan sa committee. Ayun, so medyo magandang balita yan. Sa Mangegay. Okay, kung may follow-up lang ako sa sahod, kasi kung titignan natin yung mga sahod ng guro, no, parang sa nurses din po yan, na kumbaga parang kung ikukumpara natin sa mga neighboring countries natin, parang lumalabas na tayo yung nahuhuli sa ratio ng increase. Meron po ba kayong data kung gaano kaliit yung sahod ng mga guro sa atin kumpara sa mga neighboring countries natin? Oo, Kaegay, very dismal ang sweldo ng mga teachers natin. Ang teacher 1 o yung entry level sa public ay 27,000 pesos. So magkano ba yan sa dollars or euro? Kaya talagang napakaliit. Samantalang halimbawa sa Thailand, ang pinakamababang sweldo nila ay 50,000 pesos. Wow. So talagang at itong 27,000 na ito ay hindi pa talaga tumutungtong sa tinatawag nating family living wage na 1,117 per day. Kaya talagang puspusan yung ating pakikipagbuno dito sa Kongreso para itaas din ang sweldo ng ating mga teachers. Sa mga nurses naman, after more or less 20 years, nakamit na nila yung desisyon ng Supreme Court na ilagay sila sa salary grade 15. Kaya yung mga nurses natin dito sa mga public hospital, tumatanggap na sila ng more or less 35,000 a month. Kaya lang maliit pa rin yan kung ikukumpara natin sa sweldo ng iba't ibang mga bansa. Lalo na sa US, sa Europe. So, yun yung talagang talagang nakakalungkot na katotohanan dito sa Pilipinas. Kaya yung mga teachers natin, marami-rami na rin yung mga nagpupunta rin sa ibang bansa para mabuhay ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Biro mo ba naman yung 27,000 Tapos yung sumunod na doon 29,000, yung sumunod na posisyon 31,000. So hindi ito nakabubuhay na sweldo para sa ating mga guro. Considering din na yung inflation dito ay talagang mataas na rin. Oo. Kaya talagang puspusan yung ating pakikibaka para itaas ang sweldo ng mga guro, ng mga health workers, mga nurses, at saka yung ating mga manggagawa sa private sector. So isipin mo yan, kung ang nurse, ang minimum yan, parang ang bagsak nito 600 euro lang a month Samantalang wala pa, 500 plus lang, Pads. Kaya nga maraming mga nag-abroad kasi siyempre doble o triple pa ang natatanggap nila sa labas ng bansa. So yes, maraming guro din dito sa Roma, di ba? So may mga community nga ditong na mga guro sa atin, ang mga tagal na guro na talagang napilitang umalis dahil hindi kakayanin. Lalo pag may pamilya ka. Yes, tama kayo. Ito yung kasi Father, di ba dapat kasama natin si Kapong din, si Elmer Labog ng KMU, pero mukhang hindi siya nagkaroon ng internet, parang mahina So, kay Congresswoman, Ma'am, noong Marso 8, pinagdiriwang natin ang pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Tanda na isang malaking tagumpay sa pakipaglaban para sa mga karapatan ng mga kababaihan. Tangan pa ba ng mga kababaihan ang tagumpay na iyon sa ating panahon? Kailan ba natin masasabi o paano natin masusukat ang tunay na tagumpay ng ating mga kababaihan? Yes, Kaegay, malaki ang ating naging mobilisasyon noong Marso 8. Pinangunahan niya ng Gabriela at saka ng Gabriela Women's Party. Nakilahok din ng iba't ibang sektor ng mga kababaihan katulad ng ACT,
Kasi 80% ng mga teachers ay mga kababaihan at saka yung mga kababaihang mga pisante, manggagawa at talagang inassert na nila no yung pagtungtong sa Malacanang para igiit yung kanilang karapatan. Kaya naging tagumpay naman ito at halos halos araw-araw itong buwan ng Marso ay talagang may mga activity ang mga sektor ng kababaihan na pinangungunahan ng Gabriela. So tayo talaga dito sa halimbawa kami sa Kongreso, talagang halimbawa ang Gabriela Women's Party list ay talagang iginig at sinusulong yung mga pangunahing mga batas para magsusulong ng iba't ibang mga karapatan, lalong-lalo na sa pang-ekonomiko, karapatan para sa tamang pasahod, karapatan para doon sa pag-oorganisa, at syempre doon sa yung mga laban sa karahasan, yung tinatawag natin ng elimination violence against women. So meron na tayong na-approve na yung batas ng IVAW at ngayon ay pinag-uusapan na yung may kaugnayan din ito sa karapatan natin, no? Hindi lang kababaihan, yung Human Rights Defenders Bill na aprobado na rin sa committee. So yun yung ating mga isinusulong. Talaga namang kiniklaim natin na tayo ay nakakapanguna para magsulong ng mga karapatan ng ating mga kababaihan dito sa Pilipinas. Pads, may follow-up question lang ako kay Kong. Kasi Kong, nung nakarang tigil pasada, nung March 5, March 6 to dapat, di ba? Tumagal ng 2 araw. Pero yung DepEd Secretary, no, alam naman natin, si Vice President, imbis na magbigay ng statement about sa education, ni-red tag kayo. Ano po yung naging sagot niya sa kanya, ma'am? Yes, tama ka, Egay, no? Very updated kayo talaga dyan sa Roma. Ang sinabi naman natin sa kanya, kaugnay doon sa red tagging, ay sa halip na red tagging, sana ay gumawa siya ng paraan para tugunan yung mga sinisingil sa kanya ng mga teachers, katulad ng mga delayed na performance-based bonus, yung hinihingi nila na overtime pay na 77 days ng mga nakaraang pandemya, at ito yung tugon niya para sa dagdag na sahod. Suportahan sana yung dagdag na sahod na mga lehitimo at mga makabuluhan na mga kahilingan teachers. So ang ginawa nila ay ni-red tag. So yun, kaya talagang sa halip na bigyan ng inspirasyon ng mga teachers ay talagang ipinapahamak pa. Biro mo lahat daw ng yung mga ACT. At kahit na yung pagsuporta ng ACT at saka ng ACT Teachers Party List dito sa welga ng mga tsuper na humihiling lang talaga na na wag itigil ang phase out, itong modernization, pag-usapan. Dahil hindi naman nag-oppose ang mga tsuper sa modernization, ayusin lang yung implementasyon. Pero tagumpay naman dahil hindi naman nagtuloy-tuloy yung strike. After 2 days nakakuha na sila ng kasagutan mula mismo sa Malacanang. In fact, pinatawag yung ating mga tsuper, yung organisasyon, halimbawa ang Piston at ang Manibela na pumunta sa Malacanang, kausap ang mga otoridad doon para pag-usapan yung problema. At ngayon nga nakikita ko ang mismong Department of Transportation Secretary ay kinakausap sila. So yun ang magandang inabot. So makikita natin na talagang ang pwersa at lakas ng mamamayan ay talagang makapagdulot ng mga pagbabago sa ating bayan. Kasi yes, tama. Yung sama-samang pagkilos sama-samang ay talagang mahalaga yun. Hindi lang din dapat yan sa ating bansa, maging dito sa labas ng bansa. Dito sa Italia, mayroon din tayong mga hinaharap na mga suliranin at ito yung panawagan din natin sa mga kababayan dito na sa kasaysayan na patunayan natin na kung sa tayo sama-sama makipaglaban, makakamit natin ang ating hinahangad. Kasi ang tunay na lakas at ang tunay na pagpapasya ay nakasalalay sa kamay, boses ng mga mamamayan. So ito isang
napakandang patunay na sa ating sama-samang pagkilos ay magkakaroon ng hindi pa yan tagumpay pero at least napansin, no, ang mga hinaing ng ating mamayan. So, yun. Yes, tama ka, Father Ari. So, meron pa tayo idadaig kasi ito, nung kamakailan lang, no, ilang araw lang dumaan, no, pumasa na sa Kamara, no, yung joint resolution, no, at sa botong 301 yes yata kasi yung dating nag-abstain para sumama na yata doon sa 301 at 7 yung no, no. Samantala Senado wala pang counterpart bill nito, no. So ang chatsa ay maaaring kulumpunin sa mga sumusunod na tunguhin, no, liberalisasyon, economic provision, so pagpapalabnaw ng mga provisyon kaugnay sa katarungan at karapatang pantao. Sinasabi ng iba na napapanahon na amyendahan ang ating saligang batas para umunlad ang ating bayan. So, Congressman, ano pong masasabi niyo dito sa chatsa na ito? Yes, oo. Yung accompanying bill nung yung RHB, o yung sinasabi nating RHB 6, ito yung yung parang resolution on both houses para magkaroon ng charter change. Number 6 ay pumasa na, pati na yung accompanying bill. Nito, kung paano gagawin yung chacha o paano gagawin yung konton ay pumasa na nung Lunes. So ang makabayan, tumutol, matindi ang pagtutol natin dito dahil unang-una nga dapat naharapin ng Administrasyong Marcos Jr. yung mga pressing problems natin dito katulad ng inflation, yung pagtaas ng sweldo, yung suporta para sa ating mga magsasaka, tapos yung kanilang polisiya pa sa importasyon, etc. So yun muna dapat yung asikasuhin at hindi itong chacha. At tingin natin, hindi lang naman economic reforms ang gusto nitong chacha. Parang ang pinaka-main agenda rito ay baguhin yung tinatawag nating political reforms o extend yung mga terms ng mga nakaupo. Oo, so ayon sa kanila, gusto nila 5-year ang bawat term at ito ay pwedeng re-election ang presidente at saka yung vice presidente. So, yun yung para sa congressman naman pababa. So, meron din panukala para i-extend yung mga yung kanilang terms. Kaya ito talaga ay tinutulan natin dahil doon sa kadahilanan na pressing problem natin yung economic crisis ngayon. Tapos itong kanilang maitim na agenda na nung pagpapalawig nung kanilang yung kanilang termino. So yan at hopefully ang Senado dahil si presidente ng Senate nagsabi naman na hindi raw nila makukuha yung enough vote para dito sa chacha. Kaya hopefully ang Senado ay talagang matutulan nila itong chacha ni Marcos Jr. So yun yung update natin dito at tingin naman natin sa mga pagkilos ng ating mga mamayan dito na pagtutol ay sana hindi matuloy itong charter change na ito. Kasama natin si Ka-Elmer. So, welcome po natin si Kabong, no? Ka-Elmer, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, nahuli ako ng bukas eh. Tama-tama lang po. Talagang nandito na tayo wala pa tayo sa kalagitnaan ng ating talakayan at pinag-usapan nga natin ngayon, kamakailan lang nabanggit ni Congressman Castro yung tungkol doon sa usaping chatsa. So, may tanong ko na rin po sa iyo, kasamang Elmer, anong pagtingin mo dito sa chatsa na isinusulong ni Marcos Jr.? Lagi na lang ito tuwing meron tayong bagong presidente, chatsa lagi pinapatugtog nila. Wala po sa hulog to. Unang-una na napakalaking halaga ang kanilang gugugulin dyan, 15 billion. Wow. Ka-file lang ng Makabayan yung House Bill 7568 na nagtatakda ng 750 pesos na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa.
dapat ito yung kanilang gawing mga prioridad at yung modernisasyon ng jeepney, ano, ay yung jeepney drivers upang i-modernize ang kanilang jeepney imbes na i-phase out. Sa Makatwid, may mga urgent issues na dapat pagtuunan ng kasalukuyang administrasyon imbes na yung pagbubukas ng ating ekonomiya sa mga pangunahin na sa mga dayuhang namumuhunan, no? Lalong-lalo sa ating mga mineral resources at pangalawa yung term extension, no, na plano nilang gawin. Kalintulad din ang ginawa ni Marcos at ni GMA nung kanilang panahon ay ilan sa mga aspetong nais nilang baguhin sa ating saligang batas. Sa Makatwid, para sa akin hindi ito napapanahon, hindi ito prioridad at dapat ay mas yung pangailangan sa pagtiyak sa sahod, pagtiyak sa trabaho at iba pang mga batayang pangangailangan ng mga mamamayan ng kailangang pagtuunan ng sino mang administrasyon at maging ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba hindi nga binibigyan nilang prioridad kung dapat bigyan nilang pansin, no? Pero sa tingin niyo ba kailangan ba talagang amendahan ang ating konstitusyon? Para sa inyo dalawa po ito. Hindi naman natin sinasabi, Father Aris, no, na perpekto itong 1987 Constitution. Actually, meron nga dyan talagang kailangan ng palitan. Kaya lang nga, katulad ng sinasabi nga ni Christian Monsod, meron pa ditong provision na hindi pa binibigyan ng enabling law katulad ng political dynasty. 'Di ba? Yung political dynasty na nakalagay dito, dapat meron ng enabling law kung paano yan ipapatupad. At saka yung iba pa, no, tayo yung may panukala tayo na maibalik sana yung esensya ng party list system. Dahil talagang nilabusaw ng gusto yung ibig sabihin ng party list. Kaya hindi naman natin sinasabing perpekto ito at tama si Kabong na hindi pa ito timing. Hindi ito talaga timing dahil unang-una nga, ito nga, ang pangunahing agenda nila dito ay political reform. Yung palawigin, yung kanilang mga termino. Kaya talagang tinutulan natin ito. Kaya yun naman yung sinasabi natin dito na kahit na 30 years na yan, tama nga, more than 30 years na yan, pero baka kasi pag ginalaw yung Constitution, mawala yung mga human rights provision, yung mga pagpapaprotekta sa ating mga natural resources at iba pa, baka tanggalin doon yung mga libreng edukasyon at iba pa, kaya talagang hindi pa talaga napapanahon. Sabi nga ng mga manggagawa, not in Marcos time. Yun. Father, nais kong i-reiterate nga na yung timing, mas yung panahon ng pagharap ay maraming mga urgent matters na dapat bigyan ng atensyon. Yung kabuhayan mismo ng mga batayang sektor at mga mamayang Pilipino sa pangkalatan ay isang mayor na usapin, no? Lalong-lalo na sa matinding pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Dahil nga mula 8.1 nung December, pagtapak ng Enero, 8.7% na ang tos ng inflasyon, no? Samantalang ang sahod ng mga manggagawa ay nakapako at hindi na makaagapay talaga sa kantos ng inflasyon. Yung 570 na pinakamataas sa NCR, no? Dahil regionalized nga ang wage levels natin, ay 482 na lamang, no, yung kanyang tunay na halaga based on 1 peso sa 1 peso, no? Kaya dapat ito yung pagtuunan ng pansin, no, na mabigyan ng kakayanan ang mga mamamayan na ibalik yung kanilang purchasing capacity, lalong-lalo na sa mga
nasa probinsya, no? Kasi habang lumalayo ka sa Metro Manila, mas mababa po yung antas ng sahod, and yet hindi totoong habang nasa malayong probinsya ka, mas mababa yung cost of living, no? Tignan po niyo yung kaso ng BARM, pinakamaliit yung kanyang existing nominal wage, 341 pesos a day. Pero yung family living wage niya ay halos 2,000 pesos compared sa 1,161 pesos lang sa Metro NCR. Manila. Family living wage po. So, walang katarungan sa ganyang kalalagyan. Kaya kung pag-uusapan ay kabuhayan, sahod o tsacha, sahod, hindi tsacha ang paninindigan po ng mga manggagawang Pilipino sa kasalukuyan. Siguro, Kapads, may follow-up question ako kay Kapong. Kapong, sa ilalim po na pamumuno ng Bongbong Marcos sa panahon ng post-COVID-19, kamusta na ba ang kalagayan natin mga manggagawang Pilipino? Ano po ba ang mga kahilingan ng mga manggagawa na inilahad sa mga kinatawan ng ILO? Well, yun nga, ang batayang kahilingan ng mga manggagawa sa Maegay ay yung pagtataas sa sahod, pagtiyak sa seguridad o yung katiyakan sa trabaho at paggalang sa karapatan. So malinaw na mga lehitimo at batayang issue ng mga manggagawa ang pinaglalaban ng manggagawang Pilipino. Pero yung mga lehitimong issue na ito mismo yung sinasabi nilang mga laban daw sa gobyerno, kaya nagiging batayan ng tumitinding red tagging. Ito nga yung mga usaping iniharap namin sa ILO High-Level Mission noong January 23 to 26. Alam po nyo, nung nag-file kami ng kaso sa Freedom of Association noong 2019, no? Kasi may final din kami noong 2016. 56 lang yung yung biktima ng EJK sa hanay ng mga manggagawa. Pero itong bago dumating yung mission after ng mga island-wide validation, pumalo na po ng 70, no? Yung number of killings sa mga manggagawa. Oo, sa hanay ng manggagawa po. At tampok po rito yung case ni na Manny Asuncion, no? At Nandi Miguel na magkasunod na napaslang noong March 7, 2021 at March 28, no? Yung siguro tanda natin yung Bloody Sunday massacre. Pero nakalulungkot sa 70 cases na yan at yung kay Manny Asuncion lang yung naka-file sa EO 35 ay na-dismiss pa o dinismiss pa, no, na dahil wala raw sapat na ebidensya na pinatay ng 15 pulis si Manny Asuncion. Kaya sabi na, ano bang nangyari na? Baka kaduluduluhan nito, lalabas, nag-suicide si Manny Asuncion. No? Yan ang pinakamadaling sabihin ng mga nasa iba't ibang opisina ng gobyerno. Sa makatwid po yung aming inihain sa ILO High-Level Mission ay napakalinaw at tinanggap nila yung reports sa usapin ng killings, red tagging, trump-up charges. At in fact, sa panahon na papasok na yung ILO, nangyari itong kidnapping sa kina Ryan, diyan sa Cebu City, no? Kaya talagang makikita yung blatant violation ng karapatan ng mga manggagawa sa forma ng pagpatay, yung trump-up charges, at yung kidnapping mismo. No? In fact, hanggang ngayon po merong 6 na cases ng kidnapping na hindi pa resolved sa hanay ng manggagawa. So ito yung nakakalungkot kasi sa mga tunay na nakipaglaban sa kanilang karapatan para sa kagalingan ng ating bayan, sila pa yung mga nare-red tag ng gusto. At saka hindi lang kasi yan, di ba? Hindi lang red tag ang aabutin mo diyan eh. Kagaya nangyari, EJK ang naging resulta nito na
medyo nakakabahala ng gusto. So itong ILO mission, so pagkatapos nung ano nga pala ang naging reaksyon ng Malacanang sa report ng ILO? Alam po nyo, ang isa sa naging demand ng mga manggagawa, iangat dapat sa sa isang sa executive level yung pagtugon dun sa mga kaso na inilapag sa ILO. Kaya lang discordant voices in the first place yung pagharap ng gobyerno sa mission dahil ang iniharap po nila ay iba't ibang ahensya ng gobyerno. Imbes yung kung sino yung representante mismo ng Malacanang. Sa mga tuwid, yung Department of Labor, yung Malacanang ay walang malinaw na sinasabi sa panahon ng high-level mission. At ang hinaharap na nila at nagpiesta itong NTF-ELCAC, itong Presidential Human Rights Commission, yung AFP at PNP. Kaya lang sa naging result ng recommendations and resolutions and conclusions ng high-level mission ay malinaw na yung kanilang formulation na yung merong mindset yung gobyerno na kagyat na sinasama ang malaking porsyon ng labor movement sa anti-insurgency drive nila, no? At pangalawa yung kabalintunuang pag-iisip na upang magkaroon ng industrial peace, particular sa mga export processing zone, ay yung no union, no strike policy na matagal nang umiiral sa gobyerno. Alam po niyo yung noong January 26 ito yung pagsasara ng mission mission dito sa ating bayan ay na tinawag yung iba't ibang sektor at nakita nila mismo yung pag-uugali ng AFP na sila mismo ay na-red tag dahil sinabihan sila na dapat ay pumayag muna sila na bigyan ng security orientation. So sabi nung representante ng mission, you should speak to the security officer of the United Nations at hindi kami yung bibigyan nyo ng lecture hinggil sa security matters. So malinaw na ranasan nila sa mismong first hand na ang pambabastos at ibig sabihin ng red tag at may commitment naman sila na magiging bahagi ito ng kanilang written report itong dulo ng March sa kasalukuyan. Sa hanay ng mga guro, tuwan-tuwa naman po ang ating mga guro kasamang Congressman Castro doon sa result ng ILO mission. Yes, kasama din kasi ang mga guro no doon sa nag-participate dito sa mga round table discussion ng ILO high level HLM. Kaya nga ito nga kanina binabahagi ko nga dahil nga gusto nilang ang House of Representatives parang gusto magpasikat at gustong sabihin ng ILO na may ginagawa naman sila para sa mga manggagawa. Kaya parang napabilis no kung Kabong napabilis yung pagtalakay doon sa sweldo. At saka ito nga no by kahit na recess daw tatalakayin din yung freedom of association at saka yung panukalang batas natin sa pag-union. So nagkaroon din ito ng tulak yung ILO high level mission, tulak para umusad yung mga hinihiling ng mga ating mga manggagawa. Tapos sa bahagi naman ng teachers, meron din kaming career progression bill na essentially ay promotion pero pagpapataas din ng sweldo ng ating mga teachers. So, yun naman yung yung kahit papaano natitigatig din itong House of Representatives dito sa pagpunta nitong mga ganitong high level mission. Well, yan ang magandang balita, no? At
Well, sa bahagi naman namin dito, siyempre sumusuporta din kami sa inyong mga laban dyan at may mga panawagan din tayo dito. At hindi lang din sa hanay ng mga kababayan nating Pilipino, maging sa mga manggagawang Italiano, no? Lalo-lalo ito sa Italia kasi napakalakas ng mga unyon, no? Dito sa bansang ito dahil kinikilala nila ang pwersa ng unyon dito dahil yun ang nakasaad sa Ligang Batas ng Italia, no? Ang kapangyarihan ng mga manggagawa. So, well, tuloy tayo, no? Iwan ko lang kasamang Igay, meron kang ibang follow-up questions? Yung father? Okay, sige po. Kapo. Mahalaga yung total nasa Europe kayo, no? At obviously si BBM Junior ay umiikot sa iba't ibang lugar dahil dun sa kanilang palpak na paniniwala nga na para umunlad ang bansa ay kailangan ng mga direct investment, yung FDIs. Pero pinatunayan maraming dekada na hindi talaga nag-prosper ang ating bayan sa pamamagitan lang ng FDIs. Anyway, ang isang issue ngayon ay yung pagtatapos ng GSP Plus, no? Diyan sa EU, at ang isang sa banta ay banta pa lang naman. Hindi ito aprubahan hangga't hindi umaayon ang gobyerno sa 27 mga requirements in terms of trade union and human rights violation. So magtatapos na kasi yung GSP Plus itong December, no? Ang involved po rito ay 6,000 export items na tax-free dyan sa Europe, no? Kaya nga ilang beses na namasyal si BBM dyan, at isa sa mga nais na nilang i-assure na magpapatuloy ito, no? Kasi kailangan mo mag-reapply dyan pag terminate ito sa December. And so kung hindi makatupad dito dun sa sinasabing requirements, ay malaking pagkakataon na makansela itong GSP Plus. Kalinsabay din ito yung GSP ng US, ano. So kaya yan ang isang dahilan kung bakit nagkukumahog yung House of Representatives na ipakita nga na meron silang ginagawa, no? At alam ko nagpupuyos si Speaker Romualdez na malaman yung kagaguhan ng mga bata niya sa AFP na kung ano pinagsasabi dun sa mission, at hindi nila inalintana na nag-ikot talaga dyan si BBM Junior upang tiyakin na hindi makansela itong GSP Plus dyan sa European Union, ano. At mahalaga para sa kanila ito. Kaya nga ang naging resulta nga nito, nagpatawag agad yung Committee on Labor and Employment ng hearing, at lahat ng nakasalang na labor bills ay in-approve en toto, no? At sa tingin ko walang thorough discussion nga sa mga bills, in-approve agad sa Committee on Labor and Employment doon sa hearing na pinatawag right after umalis yung mission team. Good. Talagang panayang. May dagdag ko lang, Father Aris. Sige po. May dagdag ko lang na na-meeting din namin yung mga ilang members of the parliament sa EU. At napaka-firm nila, no, doon sa kanilang paninindigan na kung hindi halimbawa yung kaugnay nung sa ICC na kaugnay doon sa investigasyon doon sa mga EJK sa drug war ni Duterte nung panahon niya, kung hindi ito magpapatuloy ay magiging isang parang rason ito para doon sa kanselahin yung GSP na sinasabi, at tapos pati yung pagbabalik, no, as member sa ICC. So, yun yung mga sinabi nila, na sabi naman nila kapag talagang, at napabilis din yung discussion at pagpapa-approve nung Human Rights Defenders Bill, Human Rights Defenders and Defenders Protection Bill. Napabilis din yan doon sa committee at na-approve na yan.
Sabi nga ng isang member ng parliament sa EU, ayaw namin bumili ng isda na galing ito sa child labor, yung mga ganon. Kung merong mga human rights violation na nakaakibat ng produkto na nanggagaling sa Pilipinas, ay hindi nila tatanggapin. So talagang firm sila doon sa human rights situation dito sa ating bansa. Ayun. Kung nabanggit niyo yung sa ICC, kumbaga para kung babasahin po natin yung kondisyon, parang tingin natin mapupwersa yung administrasyon ni Marcos na isuko si Duterte sa ICC. Sa tingin niyo ba may posibilidad na isuko ni BBM si Duterte at tuluyan niya ng tuldukan yung relasyon niya kay Sara? Tinatansya pa natin yan kasi may mga pahayag pa rin naman siya na hindi pa rin siya magpapamember ulit sa ICC ang Pilipinas. At ito, yung kanyang Solicitor General nga humihiling sa ICC na wag nang mag-conduct ng investigation. So titignan natin yan sa mga susunod na panahon. Halimbawa itong European Union na talagang strong sila doon sa kanilang mga recommendation, resolution kaugnay ng ICC. Titignan natin kung lalambot si Marcos Jr. sa kanyang mga posisyon. At makikita natin yan siguro kabong na baka December kung magkakaroon na ng renewal dito sa GSP. Hopefully at katulad nga niya nagkaroon sila ng kakaibang posisyon dito sa mga tsuper. 'Di ba? Ni-red tag ni Sara ang mga tsuper, sinasabing communist inspired daw itong mga strike na ito. Pero ang ginawa naman ni Marcos ay in-invite niya yung mga tsuper doon sa So tignan lang natin sa mga susunod na panahon kung ano yung tatakbuhin nitong mga kahilingan ng ating mga driver kahit na nakausap na ang Malacanang. So dapat ba tayong papalakpak itong mga nagiging attitude ng presidente ngayon dito sa mga pressures na nangyayari sa ating bayan? Yun, in-invite niya yung mga driver. Hindi lang yun. Madalas sinasabi ni Bongbong Marcos, lalo-lalo na sa ating mga migrante, na darating ang panahon at hangad din niya na ang pangingibang bansa ay hindi na isang sapilitang pagpapasya, kundi isang malayang pagpapasya. So, sa tingin niyo ba, pero hanggang ngayon, libo-libo pa rin yata ang mga kababayan natin na kada araw ay napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa, legal man o illegal na pamamaraan. So, marami tayong narinig yung nangyari dito sa bandang Thailand, Vietnam, Cambodia, yung mga sa human trafficking cases. So, ano ba ang naging balakid sa sinasabi nilang ang pangingibang bayan isang malayang pagpapasya? Lagi yan, patuloy, lagi yan paulit-ulit. Pero ang katotohanan ay marami pa rin mga umaalis. Well, in the first place, Father, yung pag-invite ng Malacanang sa mga leaders ng nagwelgang tsuper ay nagpapakita kung gaano kalakas yung naging pagkilos at ang tugon ng mga mamamayan sa anti-phase out at yung talagang abang kalagayan ng mga drivers. Mas ito yung ito ang nagtulak upang mag-imbita yung executive level ng dialogue. Kaya lang kailangan na maging malinaw na hindi mismo si Marcos Jr. yung umarap, hindi rin si Executive Secretary Berzamin, pero isa sa mga lawyers nila doon sa Executive Department. At any rate naman ay representasyon na ito ng Executive Department, and hopefully yung mga ilang napag-usapan, halimbawa yung review, isa kasi ito sa mga naipanalo, review ng modernization policy nila, nakasama yung mga stakeholders. Ibig sabihin, kasama yung mga drivers dito. Oo. So, larawan ng isang tinatawag na
semi-colonial, semi-feudal setup ang Pilipinas. Lumalaki yung bilang ng malamanggagawa tulad ng mga vendors at drivers. At tulad nga ng tinuran ko kanina, yung sahod ay bagsak talaga at hindi ito sapat. Kaya ito yung mga factors na nagtutulak kung bakit merong forced migration, no? At yung labor export policy na umiiral noon at ngayon. Masasabi ko na hindi ito nagbago at lalo na naging isang luxurious source of revenue ang pagpapaalis ng mga gawang Pilipino. Kaya sa kabila ng mga atake, no, sa karapatan at kagalingan ng mga manggagawa sa ibang bansa, nagpapatuloy po yung exodus ng mga manggagawa sapagkat yung kinikita sa ibang bansa kahit paano ay mas higit na malaki, no, kumpara sa kinikita dito sa Pilipinas. Para masawata yung exodus na yan, dapat magkaroon talaga ng makabayang paninindigan ng sino man naggogobyerno at hindi talaga tatatwa na ang mayor na solusyon ay i-modernisa at bigyan ng masusing atensyon yung sektor ng agrikultura sapagkat unang-una na nandyan nakaluklok ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino at mismong populasyon ay nasa mga kanayunan sa agrikultura. Sa makatwid, hindi maayos yung pag-unlad ng ekonomiya at maging sa probinsya, sino man ang may kalabaw at maliit na lupa ay naobligang ibenta yan upang magamit na pera para sa kanilang pagluwas, no, sa ibang bansa upang pitasin yung mas mataas na kita, no. Yun kadalasan naman ang nasa isip ng marami, no. Paging sa ating mga eskwelahan, nag-aaral pa lang ay yung lumilipad na dolyar at euro na yung kanilang nasa isipan para mabawi yung kanilang gastusin sa pag-aaral. So, vicious cycle at masakit na kalalagayan ng mga manggagawang Pilipino na ang kalagayan ay forced migration, hindi voluntary migration yan dahil nga sa kakapusan ng kabuhayan dito sa Pilipinas. So magpapatuloy yan hanggat dapa ang ating ekonomiya, hanggat ang malaking bahagdan ng ating mga kababayan ay naghihikahos at nasa malaking bilang dito ay nasa sektor ng agrikultura. Okay. Si Congressman Castro, mayroon po kayong dadagdag? Yun, kaugnay naman ng nung migration ng ating mga mamamayan, tama naman wala talagang pagbabago doon sa policy noong labor export policy ng ating gobyerno. In fact, maraming ang talagang dumadami pa nga ang nag-abroad or nakikipagsapararan sa ibang bansa na katulad nga niyan na nabibiktima rin ng mga trafficking, yung mga sapilitang labor force at saka yung ganyan. Kaya sa ngayon, sa kasalukuyang administrasyon, wala pa talaga tayong narinig o wala pa talagang iba pang mga paraan o policy ang gobyerno natin para mapigilan itong labor export policy. So wala pa talaga. So yun yung ating siyempre tuloy-tuloy na panawagan, tutulan yung labor export policy. Lalo-lalo din sa karamihan din sa ating mga manggagawang migrante, hindi masyadong aware dito sa sinasabi nating labor export policy, no? Biktima din sila nito at makikita natin na kinikilala sila mga bagong bayani pero hindi naman talaga kasamang igay, no? Isa ka na sa mga bagong bayani. Kuno. Kaya nga, so yun yung Okay, so ang dami sana pa nating pwedeng pag-usapan, kaya lang kapos na tayo sa oras, Pads. Oo, pinayagan naman tayo hanggang up to 15 minutes na extension. So
Dito magpapasalamat kami sa inyo dahil napakaganda ng ating nagiging talakayan ngayon at lalo na sa ating mga kaimpapawid. Ito, mapapanood nyo pa rin ito sa mga hindi nasimulan nila ang ating live stream ngayon kasi manatili naman ito sa ating page ng Ugnayan sa Himpapawid. No? Dahil napakalaga yung mga ating napakinggang mga impormasyon, no, sa gabing ito. Dahil malaki ang kinalaman nito siyempre sa ating buhay bilang mga manggagawang migrante. At ito yung isa sa mga ugat kung bakit narito tayo na hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Kahit may mga sakit na mga kababayan natin migrante dito at medyo malalang sakit, sinikap pa rin nila na makapagtrabaho kasi hindi pa rin lang kakayanin na kapag umuwi sila dahil kung ano lang yung inipon nila, baka pag uwi nila, maubos lang din yon lalo na pag nagkasakit. So, medyo yan ang nakakaawa talaga sa tuwing marinig mo na isang manggagawang migrante, meron na siyang cancer, pero sinikap pa rin niya makapagtrabaho. So kung tutuusin, hindi na yan. Ilang taon na siya dito, kahit nagpe-pension na siya, nagtutuloy-tuloy pa rin siya hanggang kakayahan niya pa kasi marami pa siyang binubuhay. No? Dati kung anak ang binubuhay, ngayon yung mga pamangkin, ngayon yung mga apo. So parang walang tigil kasi talagang wala nga naman ang nakakabuhay na sahod, no, sa ating bansa. So ito yung talagang tunay nating nakikita, ang tunay na kalagayan natin na meron naman sanang paraan na ating mahahanap, no, na ating masusumpungan, no, kung tayo nagkakasama at nagkakaisa at tuloy-tuloy ang ating pakipaglaban. So yon, napatunayan natin. Sige. May dagdag lang ako, Pads, kasi siguro maging daan na rin siguro to, no, sa mga kababayan nating miyembro ng lokal na NTFL CAC dito sa Roma na malinawan ang kanilang pag-iisip. Ayun. na malaman nila na, dito. Na malaman nila, maisip nila na sila man ay biktima rin ng bulok na sistema ng ating bansa kung bakit sila nandito. Siguro para maintindihan nila na bago sila pumatok dito sa pinto ng Italia, ay nauna nang pumatok yung kahirapan sa kanilang bahay sa Pilipinas, no? Maaring kumikita sila sa ngayon sa nakaraang administrasyon, pero hindi yan magtatagal. Kaya kailangan nyo pa rin panghawakan yung prinsipyo na dati na magsilbi tayo sa ating inambayan, sa ating mga kapwa Pilipino, hindi sa iilan na namumuno sa ngayon dahil yung termino nila matatapos din yan. Kita mo, si Duterte, yung mga pinabayaan niya mga pulis, mga patong-patong na kasong hinaharap ngayon. Pinaniwala niya, poprotektahan niya hanggang sa huli. No? So, yun lang. So, Father, yung mga, ano po yung mga huli niyong habilin sa mensahe sa ating mga kababayan kung Castro? Yes. Ang mensahe natin sa ating mga kababayan, no, tayo po dito sa Pilipinas, sa pamamagitan po ng ating trabaho dito bilang mga kinatawan ng Makabayan Bloc dito sa Kongreso, ay sinisikap po natin na maisulong talaga yung o maipasa yung mga panukalang batas na talagang magigiit ng nakabubuhay, disenteng sweldo, at pagigiit ng karapatan ng ating mga manggagawa, ng ating mga teachers, ng ating mga kawani. Dito talagang pinagsisikapan po natin at rest assured po na tayo po ay talagang hindi titigil hanggat hindi nakakamit natin yung mga yung sinasabi nating better life for the Filipinos. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po, Congressman Castro. Kabong, ano pong mensahe niyo sa ating mga tagapakinig sa gabing ito? Yayamang isa sa mayor na pinag-uusapan natin ay kalalagayan ng mga migranteng Pilipino. Dito po sa Pilipinas ay araw ng paggunita sa pagbitay kay Flor Contemplasyon. Kaya magkakaroon ng pagkilos ang migrante mamaya sa Menjola upang igiit na dapat ay pauwiin na, no, sikaping ipaglaban na mapabalik na sa ating bayan si Miss Veloso na nakakulong sa Indonesia. At siyempre yung pagprotesta sa labor export policy. Wala pong pinakamasarap na kalalagayan para sa ating mga Pilipino kundi makapiling ang ating pamilya sa ating sariling bayan. Pero ayun nga, nagkakaroon ng forced migration
dahil nga sa kakapusan ng kita, kakapusan ng disente at nakakabuhay na trabaho dito sa Pilipinas. Kaya ang nangyayari, bahagi ng kultura nga natin na talagang nakasandal ang pamilya sa mga nasa ibang bansa, no? Dahil nga sa maling akala na kapag nasa ibang bansa, akala nila pinipitas lang sa puno yung ang dollar at euro. Akala nila yung euro, dollar at yen ay nakasabit lang sa mga sanga. Hindi nila alam na dugot pawis din ang pinupuhunan ng ating mga kapatid na mga manggagawang OFW sa ibang bansa. Sa makatwid, nanatiling mayor pa rin panawagan na dapat talaga ang ating ekonomiya ay hindi outward looking, hindi import dependent, kundi i-develop talaga yung agrikultura at tiyakin na yung mga mineral resources hindi maglingkod sa dayuhan, kundi ang Pilipinas ay dapat para sa mga Pilipino pa rin. So, yan ang kailangan ipaglaban kapwa ng mga kababayan natin sa Pilipinas at sa ibang bansa na manatili ang ating kabuhayan sa pagsandal sa mismong kakayahan ng manggagawang Pilipino at ang mga likas na yaman ay dapat manatili sa kamay ng mga pangkaraniwang mamamayan dito sa ating bayan. So, yun magtitiyak na magiging maligaya ang hinaharap ng bawat isang pamilyang Pilipino sa Pilipinas. Ayun, maraming salamat po sa ating mga magigiting na panawin sa gabing ito, no? Si Congressman Franz Castro at si Elmer Labog, no? So sila itong isa sa mga napakaraming mga kababayan natin na tunay na naghahangad na tunay na pagbabago at syempre hindi natatakot, hindi natitinag, nakipaglabang, kaya dapat din nating suportahan. Maging nasa ibang bansa tayo, marami tayong magagawa. Sana kung magawin man lang kayo dito kasi magandang maimbita din namin kayo dito. Iba kasi yung talagang mag face to face kasi pwede na ngayon. Ay medyo magandang May pag-asa po, Father. Kasi ayun. nasa Geneva uli kami. Ayun. So magkalapit lang ho yan. Pwede kayo dumaan dito sa Roma, Kabong. Medyo malayo nga lang, pero kaya ng train naman yan. Oo, may maayos naman ang train system dito sa Europe eh. Kahit mag-boss ka lang mura Geneva, mura lang ang pamasahe. So consider po natin yan mga bandang June. June 5 po ang start eh. Okay, sige. Okay, so mga... Okay, salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mga kimpapawid. Ito ating napakinggan, no? Ang dalawa nating mga magigiting na kababayan, no? Na talagang nagsasakripisyo, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa bayan. No? So yun ang dapat nating pagtuunan, no? Na panahon na ngayon ng malapit na Semana Santa, no? Lagi nating ika ngayon pagsasakripisyo. Ito yung tunay na pagsasakripisyo, no? Hindi lang yung pansariling sakripisyo. Hindi kailangan din naman yun, pero ang pinakamahalagang sakripisyo na dapat nating gawin sa panahon ng Kwaresma ay yung pagsasakripisyo para sa ating bayan, para sa pakipaglaban, sa panindigan natin upang tayong lahat ay ating matamasa ang tunay na inaasam-asam nating kapayapaan. Kapayapaan na siyempre nakabase sa katarungan. Okay, so kasama niyo guys. Maraming salamat po sa imbitasyon. Thank you po. Okay, Thank you. maraming salamat po. Thank you. Thank you po, Paalam. Congressman. Thank you po, Kabong. Okay, ingat po kayo. Ingat. Salamat.